We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Hello mga kaibigan, welcome once again sa ating programang We Can Do It. At ito po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, sa Facebook at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV tuwing linggo, alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga. Hello! Kamusta po kayo mga kaibigan? Salamat po ulit sa pagsama niyo sa amin. Dito ngayon, Sabado, tapos mapapakinggan tayo Linggo. Yeah, right. Ang inyong mga kaibigan, Ate Maru Cepeda Javier. At dito naman po si Jonathan Mortiz. We Can Do It! Yes! Sa tulong po ng Panginoon. Amen. Yan. Yun ang napakaganda. When paggising natin sa umaga, siguro ang gagawin, ang pinakamaganda natin gagawin, Lord, hindi ko alam kung anong mangyayari ngayon. But whatever it is, whatever, kung anong plano mo, we can do it together. Right. Yan ang napakaganda. Right. No? Well, ito nga ho, yung pagbigay sa atin ng buhay ng ating Panginoon. And meron talagang, syempre may meaning siya. So, hanapin ho natin yung kahulugan ng buhay. At pagka natagpuan ho natin at naintindihan natin yung meaning, we give back our lives to Him. Yun. Yeah. Right? Kaya kayang-kaya natin po harapin ang araw, isang araw sa ating buhay. Kasi alam mo, linggo ngayon, tapos yung iba, may init ang ulo eh. Naku, Lunes na naman, di ba? Especially yung, meron kang haharapin siguro na may mga deadlines. Mga deadlines. O kaya may maniningil sa'yo. Naku, Lunes na. So, yung inis mo na, nawawala tuloy ang pasasalamat sa Panginoon. Yeah. Yun ang dapat natin ilagay. It's always good for us to go to church kasi ang simbahan po nagbibigay sa atin ng reminder ng salita ng Diyos. And it always brings us back to the truth ng Panginoon. Tama yun. Ate Maru, ngayon we're still highlighting ang OFW natin. Ano nga ibig sabihin ng OFW? Ang overblessed FEBC worker. Yan. Yung ating pong guest ay nakangiti na ron. Naghihintay. Well, mga kaibigan, hina-highlight po natin ang ating pong mga kasamang sa FEBC wherever they are right now as we've celebrated po yung 73 years ng FEBC Philippines. Yeah. You know, gusto natin marinig pa rin yung kanilang mga experiences sa FEBC. Tama. Kasi ngayon ay may mga bagong listeners na tayo. At saka yung mga nakaraan, kagaya natin, at least we are blessed Hindi pa tayo nakaraan. na bumalik tayo sa radyo ngayon at sa TV na. No? Pero yung mga kaibigan natin noon na nadidinig ng mga listeners natin, at yung mga bago natin ay hindi nila masyado kilala. Correct. That is the very purpose po. Now, there are so many people involved in the ministry of the FEBC. And Ate Maru, ang radyo, yung mga naririnig nila sa radyo, ano lang yun? Siguro mga 10% yun ng over yung totality ng kumikilos sa FEBC. Tama. Kasi nandyan ho yung ating mga nasa production, mga engineers natin, mga accountants natin, mga liaison officers natin. You know, it's really the totality ng ministeryo ng FEBC. Kaya pala noon mayroong nagsabi sa akin, Ate Maru, saan ka ba nagtatrabaho sa DZAS? Sa DZAS nga, hindi, ibig sabihin,
Saan ka sa DZAS? Sa DZAS nga eh. Kasi akala nila ang DZAS is the whole company. The whole company po is FEBC. DZAS is just one of the departments ng ano. So kaya ho ngayon palalawakin natin yung perspective niyo sa FEBC. Right. At hindi lamang ho Pilipinas kundi sa international. FEBC Radio International. Ang tawag nga natin dito sa portion na to ay FEBC International. Miss you Day. Yeah, Miss you Day. Miss you Day. And of course, sa second part natin, maganda ang ating guest. Yeah. Special na naman ang ating guest sa araw. Ready na siya. Oo, talaga ang ganda. Hold ka muna. Nagpa-practice na siya. Kaibigan natin yan. Pero mga kaibigan, ang gawain po ng Panginoon ay lumalaganap. It's international. Praise God. Nagpapasalamat tayo sa ministeryo po ng FEBC dahil hindi lamang sa Pilipinas, ang Pilipinas ay ginamit ng Panginoon para maipahayag ang salita niya sa iba't ibang bansa sa pamamagitan po ng shortwave broadcast na atin. Look, mga kaibigan, after 73 years, nandyan pa rin ho ang broadcast natin on shortwave. Kasi gusto kong i-highlight ngayon, Ate Mario, ang ating ministry sa Laos. Laos, okay, yes. Laos. So tayo ho yung nagbo-broadcast pa rin sa Laos every day ng ebanghelyo po ng salita ng Diyos. Ang alam niyo naman po, ang Laos ay still a communist country and very restricted. Merong mga simbahan na kumikilos pero syempre under their monitoring eyes, yes. It's relationship ng mga naglilingkod doon. Pero nandun lagi ang restriction. Lagi silang may mga gatekeepers. May gatekeepers sila sa national level. Oh, wow. Meron silang gatekeepers sa provincial. At meron rin sila per village. Oh, wow. Kaya kung ayaw ng Kristyanismo doon sa village, hindi ka pwedeng magkaroon ng simbahan. Right? Oh, wow. Ganun ho ang mga restrictions. Pero gusto kong i-highlight sa inyo dahil nagkaroon rin ho tayo ng panibagong with new technology ay meron na tayong sa Facebook sa Lao. Wow, galing. No? Kung ano yung bino-broadcast natin sa shortwave, ipinopost din natin doon. So naririnig rin nila sa Facebook live. Yan. Ito. Kaya kamakailan po, kasi bago lang tayo nagsimula ng paggamit ng Facebook sa Lao ministry natin. Ang ating pong broadcaster ay nagpapasalamat siya sa Panginoon for Facebook Live. Kamakailan po may tumawag sa kanya sa Facebook Messenger. Nagsabi, nakikinig po kami sa inyo. Sa Lao yun. Tinatagalog lang ho natin ngayon. Taglish tayo ngayon. So, nakikinig po kami sa inyo. Gusto ho namin mag-lead kayo ng Bible study sa amin. Yeah. Talaga? Yeah. So, nag-contact sila sa pamamagitan po ng Facebook. More Bible teaching sa kanilang small group. Mga lalaki ito sa isang liblib na lugar sa Lao. At tuwan-tuwa ating programmer, he's a Bible teacher. Hindi ko sasabihin kung nasaan siya kasi we would like to protect his identity. Pero he's Laotian. Isang Bible teacher siya sa isang seminary. Kaya this is what he loves. Actually, nung ini-invite namin siya sa gawain, kasi bago natin itong worker sa Lao programmer, sabi niya, you know what, ang puso ko talaga, gusto ko talagang magturo. Wow. Yung gusto niya makita niya yung mga tao niya, mukhaan, Pero ito, nung nakita niya itong ministry ngayon na mas malawak pa ang kanyang mga estudyante all over, kaya tuwan-tuwa siya. So ito, nagsimula siya magkaroon ho ng Bible study few weeks ago, July na kasi ngayon, a month ago. And every week, tuwing linggo, 2 beses po sa, 2 days in a week.
nagba-Bible study siya. Ang ginagamit nila, bumibili itong mga kalalakihan nito. Papakita ko sa inyo yung picture pero hindi ko papatagalin kasi we're protecting their security. Yes. Whoop! Okay. Yun ho ay mga kalalakihan na ito na naglilingkod ho ngayon. Gustong makapag-aral pa ng salita ng Diyos. Ang mga Laotians ay Buddhist mainly and also with the mixture of animism and spiritualism. Kaya pagturo natin sa Biblia, ay tuturuan natin sila kung ano ang tinuro ng Panginoong Yesus. Amen. Kaya ito ho mga Laotian brothers natin, bumibili pa sila tawag nito, yung card. Para SIM sa card? mga SIM card, naglo-load sila 40 baht. Yan. Magkano ang 40 baht? $1.25. Parang ganon. So mga 75 pesos sa atin or 80. Right. Mga 80 pesos, no? 3 days worth ng data para sila makapag-aral ng kasi ano sila through Messenger. Sila nakikita ng programmer natin. Okay. Ngayon, pinapakita nila yung mga mukha nila. Yung programmer natin, syempre ayaw niyang ipakita rin yung mukha niya for security reasons. Okay. So, nagtuturo siya ng Biblia. Tinuturuan niya ng Biblia itong mga kapatiran natin sa Lao twice a week. This is on top of yung daily messages niya, no? Na nakakapakinig sila sa Panginoon. Ganda. Ito nga ho, ang sabi natin, ang portion, marami ho kasi yung broadcast is only a big part yung broadcast. Pero yung follow-up ang isa sa pinaka-importante pa rin. No? Kaya usually ang mga follow-up personnels natin ay hindi natin naririnig sa radyo, pero nandun sila sa behind the scene. However, itong mga languages natin, still ang Laos kasi categorized natin as ethnic language. Kaya sila pa rin ang nagfo-follow up. Wala tayong malaking team sa kanila. So sila pa rin ang nagfo-follow up nito. And we thank the Lord for this men. Okay na ating pong nakuhang message sa ating pong ministeryo sa FEBC Laos. Mga kaibigan, ang gawain po ng Panginoon ay nagpapatuloy at magpapatuloy po until He comes back. Ang hinahanap po niya yung mga taong handa na magpagamit sa Kanya. Mga kaibigan, kayo po ay pwedeng gamitin ng Panginoon wherever you are. Yun po ang lagi nating hamon. Kahit po nasaan kayo, pwede kayong gamitin ng Panginoon para sa Kanyang Mission Day. Amen. So, wow, napaka-exciting naman pala. So, parang nakikinig sila sa radyo lang because hindi nila nakikita yung mukha ng teacher. Well, dito sa Facebook Live, syempre everyday, no, napapakinggan nila, no, yung programa. Yes. Pero ito yung Bible study, no, sa Messenger, nandun sila, nakikinig sila sa pagtuturo, nagpapakita sila ng mukha. Pero itong broadcaster natin, hindi niya ipapakita yung mukha niya. And then, kilala naman nila kasi sa boses niya. Yes. Right? Anything can happen. Yes, we can do it. You can do it. We can do it. Really, we can do it too. You can do it. We can do it. Really, we can do it too. Meron ba tayong choreographer doon? We can do it, mga kaibigan, with the help of our Lord and Savior, Jesus Christ. Now we go to the second portion ng ating program. Enjoy Excited ito. ako rito kasi. Ang ating special guest, alam mo, humingi ako sa kanya, how will I introduce you? Yeah. So, verbatim ay babasahin ko. Sige. The way she would want it to be read. Sige. Born on December 21, 1968, sa Pabelia Hospital, Manila. Wow. Manila girl. Manila girl. Lived in Libis Espina Street, Caloocan City from birth.
Caloocan Oo. Caloocan girl. Married to Mr. Jojo de los Reyes. Jojo, I miss you. Yeah. How I wish I was able to meet him too. No. Finished a 4-year degree in AB Mass Communication at Lyceum of the Philippines. Kaya communicate. Oh, yeah. Work at FEBC for 7 years until they moved to Singapore, then migrated to Canada in the year 2000. Her son, Nate, got married just last year. So may ni-expect na apo ito eh. And she is currently, she lives in Toronto with her daughter, Keisha. And presently working. Ako dito, gusto kong malaman itong kind of work that she does, no? Because she's working with SOCAN, the Society of Composers, Authors, and Music Publishers of Canada. Wow. For the first time, kumakakasama, at sabi niya sa akin, nag-meet na daw kami. Siguro nga, nag-meet kami, but hindi ko masyadong ma-remember. But it was a short meeting lang. Kasama ko sila Jean Padre. Correct. Okay, let's welcome sa ating program, Terry De Los Reyes. Yay! Hello, Ter. Kamusta? Hello po. Kumusta po kayo? Ayan. Gabi na ba? Gabi na ba dyan? Beauty ka, te, ha? Nakikita na ba ako? I like that. Ako, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil naimbita niyo po ako para sa anniversary ng FEBC. At yun, maraming salamat po. Ayun. Alam mong personality ni Terry, nakakahawa. Yeah, no, definitely. Very contagious, yung bubbly and so parang masaya palagi. Yun ang magandang kasama na tao. Si Terry po ay inaanak ko sa kasal. At si Jojo. Ayan. Nung kinasal po sila ay pinagpala sila ng husto. Hindi, pinagpala ko ako talaga sa buhay ni Te at saka ni Jojo. At Te, kwentuhan mo kami yung mga experience mo dito sa FEBC Philippines and share mo na rin sa amin yung siguro pagkawala ni Jojo and how you've been sustained by God and also by the community. Yeah. Pero paano ka ba nakapasok sa FEBC? Siguro po bago po sabihin yon, bigyan ko lang kayo ng konting background. Nung high school kasi ako, yun yung first time ko nakarinig ako ng gospel. Yung teacher ko ng high school sa math. Sasabi siya pagtas niya magturo o kung sino lang gusto magstay. Tapos doon siya nag-share ng gospel. So yun yung una kong nakarinig ako ng gospel. No? Wow. So kung nakailang attend lang, nakaupo lang ako. Hindi naman din siya yung sabi mo, ano kayo? Yung, hindi siya nagpwersa na tanggapin niyo ang Panginoon. Basta nag-share lang siya. Tapos nare-remember mo yung pangalan ng teacher mo? Agnes Edrad. Si Mrs. Agnes Edrad. Oo. Hello, Agnes. Yon. Listener din po siya ng FEBC. Yes. Ito na po, nung mag-university na ako, ito na yung pag-uwi ko ng bahay, nagbukas po ako ng radio, naka-tune in po siya sa DCAS. So hindi ko pa po kilala wala po akong sa FEBC o DCAS nga, di ba? Naka-tune in siya. Si Kuya Willie Basilio po ang nagsasalita. Heartline po ito. Oh, okay. Wow. Nandito pa rin si Kuya Willie. Oh. Yes. Opo, no? So si Kuya Willie. Tapos, so yun po, kasi nag-lead na siya doon ng yung pagtanggap sa Panginoon. So yun, nag-flashback po sa akin yung pagkarinig ko doon sa teacher ko na nag-share siya. Parang ganon. So ito po yung sasabihin kong through FEBC, nagpag-lead ni Kuya Willie, doon po ako tumanggap sa Panginoon. Wow. Amen. So yun. So talagang naging po ako kabahagi o naging anak ng FEBC dahil doon po ako nakakilala sa Panginoon. Pero pasabihin ko po na yung teacher ko, kasi nung naging Christian ako o nagtanggap ako sa Panginoon, tinawagan ko siya kasi I still keep in touch with her. Mula nung nag-share siya sa akin, yun yung hindi siya tumigil sa panalangin. Kaya, through prayer, syempre po,
malaking tulong po yun para makakilala ko Wow. sa Panginoon sa pakikinig ko, pero sa panalangin din po niya. Wow. So hindi siya Yun. tumigil na manalangin Hindi sa'yo. siya tumigil ng Yes. panalangin na Yeah. makakilala ko sa Panginoon. Kasi syempre graduate na ako, di ba? Hindi na ako yun, Oo. ganun po. Anong Kaya- year ka nung sineran kanya? Ilang 1986, 1984. so 2 years. Kasi 2 second years. second year high school kami noon eh. Wow. Yun. Kinikilabutan ako. Goosebumps. So yun Alam po, mo kaya napakagandang reminder yan sa atin mga Kristiyano na once we have witnessed to someone, kasi nakakalimutan na natin, bahala, Lord, bahala ka na dyan, na gano'n, But then, napakaganda because we really have, hindi man natin sila ma-follow up in person, but our prayers will do that. Right. Napakaganda. Right. Well, po. sa tingin ko, talagang pinanalangin kanya, te, dahil talagang nahirapan siya. Inaanak mo talagang, to kaya. tignan mo naman, binalikan ko. Kasi gusto kong ipaano sa kanya na hindi nawalan ng bisa yung panalangin nyo Yeah, oo. sa akin. Na ito. Kaya iyak po siya ng iyak kasi syempre ilang taon na, no? Tapos ito pala, in-answer din ng Panginoon yung Ang prayer. ganda. Wow. So, dahil po doon, Hallelujah. dahil po doon, so doon ko nakilala ang FEBC nung tumanggap ako. Ito na po yung graduate ako, kailangan ko po maging yung practicum student. So yun, kasi Intern. ASCOM, intern broadcasting. So pinili ko po ang FEBC. So doon po ako napasok. Nag-start po ako 1990 sa DCAS, si Ate Miriam. Yeah. Siya po ang aking unang boss. Yan Tapos ang mga yun nga, boss namin. nandyan si Yes. Kuya Tatan, si Kuya Bong Aquino, si Ate Jean, si Ate Cam. So sila po yung nakasama ko. Sayang wala na ako noon eh. Boss ko rin yan si Ate Minggi. Oo, si Ate Minggi. Tapos, so yun po, hinire na nila ako, contract pa ata, alam ko noon eh, hanggang sa nailipat po ako sa, ito na yung sasabihin kong saan akong mga department napunta. Yung development, yung kay Ate Petit, Kuya Tatan. Oh, okay. Right. Yun. Na-interview rin natin si Ate Petit. Yun, naging boss ko si Ate Petit, pero kay Ate Nilda Urbanoso rin ako nagre-report. So doon ko rin po nakasama si Ka Esong, si Kuya Liovi Trinidad, diba, si Warren Valdez. So yun. So anong ginagawa mo sa development nun? Kasi diba sa mga donations. So tinutulungan ko si Ate Nilda doon yung pag-enter ng kaperahan o kung ano pa man. Hanggang sa from development po, eto na po yung talagang na-hire ako as secretary na punta na po ako sa audience relations. Yeah. So yun na po yun kay Ate Mary Pabellon. Yun. Tapos doon ko na rin po nakasama yung si Ate Esther Asena. Oh, yes. Tapos si Pastor Ronel Rubrica. So, yan yung audience relations, ito yung pretty much the follow-up team ng FEBC. So yun, ng FEBC. So dito na po ako talaga nagdire-diretso. Nagtagal. From secretary naging mail analyst. Kasi kami po yung tumatanggap ng mga letters ng mga listeners natin. So kung ano yung kailangan nila, kung ano yung nagpapa-counsel din. So yun. So dito na po ako nagtagal talaga. Tapos marami pong memorable experience talaga yung ginawa ang FEBC sa akin. So siguro yun. May maha-highlight ka ba, te, na isang story na nabasa mo sa audience relations na talagang, wow, this is what we are doing. FEBC is touching lives. Ito po yung, sa mga listeners naman, karamihan kasi, di ba, bukod sa nanghihingi sila ng mga reading materials o yung mga nagpapa-counsel din. Di ba? Eto dito rin yung kung paano binago ng Panginoon ang buhay nila dahil sa pakikinig sa FEBC at dinaan nila sa pagsulat kasi hindi sila makatawag o di ba, yun po ba? Kaya dito, yun na nga, ibinahagi nila yung kanilang mga na-experience sa Panginoon nung hindi pa sila nakakilala. Yung kung paanong yung buhay nila ay binago, no? Dahil sa pakikinig po sa FEBC. So marami pa pong mga true experiences ng mga listeners natin kung paano talaga sila tinouch ng Panginoon dahil sa pakikinig.
That's sa right. sa FEBC. Well, So yun parang yung po. story mo rin, right? I mean, this is Mm-mm. your life story through listening to FEBC, and you've seen that firsthand sa mga, with your experience, and also from the listeners na sumulat sa atin, tumawag sa atin. That's very, very nice. Now, nag-move kayo sa Singapore, nagpakasal kayo ni Jojo, and then nagpunta kayo ng Canada. Yeah, kwentuhan mo kami, and then you're still supporting FEBC. Alam ko, meron tayong FEBC Canada din na you're in touch with. Yeah, so yun po yung kumbaga umabot ng 8 years, no, yung pagstay ko sa FEBC. Kasi yung panahon na yon, kami ni Jo nung kinasal na kami, nagkaroon kami agad ng anak, si Nate. So nakatira po kami sa Caloocan noon Libis, parang squatter area Dikit-dikit talaga, no. Yung tipong pagbukas mo ng pinto nadidinig mo na yung mura ng kapitbahay. O para bang bibigyan ko na ng kape, ganun kalaki. Doon ko po nakita si Nate, 2 years old lang siya. Bibigyan ko lang din po kayo ng background. So, syempre, yun yung environment, no? So, doon po ako nagsimulang manalangin. Sabi ko, Panginoon, lalaki po ba si Nate sa environment na ganito? Yung ganon. Although, syempre, masaya naman kami. Kumbaga, yung provision ng Lord sa amin sa araw-araw. Hindi ko alam, ganun din pala yung desire ng heart ni Jo na, Lord, saan ba kami pwedeng yung magpunta, maiba lang yung aming environment. Sumulat po ako sa Canadian Embassy. Ganun din pala si Jo kasi 2 dumating na sulat. So yun po yung requirements, kung ano yung mga requirements. So yun po yung pinag-pray namin. At the same time, unti-unti naming inipon yung kung ano yung requirements na yon. So to make the long story short, 1990 8, sinubmit na namin yung papers namin sa embassy. Tapos meron lang kaming common friend na nag-invite, baka gusto ni Jo magtrabaho sa Singapore. Parang ganon. Pero syempre, nagpunta lang siya doon para maganap ng trabaho. Pero ayaw namin yung maghiwalay kami. Right. Diba? So sabi namin, si Tart, kung hindi ka makakakuha ng trabaho, uwi ka na lang dito. So doon ba sa Singapore, 2 weeks lang ang dapat ng stay niya. Kasi kailangan bumalik ka na. So, pero yun yung tumatawag ako sa FEBC, magang-maga pupunta na ako para lang magkausap kami kasi nasa Singapore na po siya So ngayon, sabi niya, si Tart, hindi ako nakakuha ng trabaho, uwi na ako. Sabi niya gano'n. Ganun ba? Tapos nagpaalam siya sa church kasi hanap na siya agad po ng church pagdating doon. May isang Singaporean na babae, in-sponsor siya. Sabi, willing siyang sponsorin ng another 2 weeks. Kasi nalaman, kasi nagpaalam na siya, alis na siya, di ba? Babalik na siya ng Pilipinas. Tapos sabi ni Jo, sige, talagang thankful siya doon. Yung 2 weeks na po yun, nakakuha po siya ng trabaho. Yung level pa ng trabahong nakuha niya, pwede niya ma-sponsor yung family niya. Wow. Kaya over the phone, nag-iiyakan po kami ni Jo. Kasi, yun nga, makukuha niya pa kami. Tapos, so from Pilipinas, punta po kami ni Nate. Eto nga si Kuya Kaloy, sinabay kami sa kanyang pagpunta doon para daw may kasama kami sa airport. That first time namin sa airport. Baka daw mawala ako, ganun. O si Nate. Di yun po, napunta po kami ng Singapore. Tapos, syempre, inask po yung sa embassy na i-forward yung papers sa Singapore. So from Singapore, doon po prinases yung sa Canada. Kasi talaga yun naman din po ang pinag-pray namin, di ba? Tapos, so yun, naka 2 years po kami sa Singapore bago po kami napunta ng Canada. At kumbaga, na-approve kami sa Singapore. Pero doon po namin nakita bakit po kami dinala ng Panginoon sa Singapore. Kasi alam niyo po, 'di ba, ang requirements isa ay magkaroon ng show money. Yung time na yun 300,000 pesos po yun. Ihiramin lang po naman namin talaga yun Kasi wala naman kaming ganung pera. So nanghiram lang po kami sa mga kaibigan para mabuo yung 300,000 pesos. At tapos ilalagay mo lang sa bangko, hihingi ka certificate, susoli mo na. Hindi pa po kasi ganun kahirap noon. Iba na ho ngayon wala nang ganun. Tapos yun po, ibig sabihin, nakaipon kami sa Singapore kasi yung po pala ang ibabaon namin papuntang Canada. At wala po kaming hindi po kami manghihiram. Wala po kaming utang. So, yun po yung...
may very short na lang yung time natin. Ay, okay. Oo. Yeah, which is really, really good. I mean, we're gonna have another time para i-continue natin yung testimony mo kasi I know this would be a blessing to a lot of people. Correct. But your faithfulness sa Panginoon, I know the story with Jojo, i-continue natin yan. You can be, I mean, that would be a tremendous blessing as well to our listeners. That's true. So, alam mo, abangan po natin yan mga kaibigan. We'll do it soon, no? As the Lord would lead us, and it's going to be a blessing. Once again, maraming salamat, Terry De Los Reyes. Thank you po. What a blessing to the listeners. Praise the Lord. Thank you po. Praise God. We can do it. Yes, we can do it. With Christ who gives us strength, we can do it. Yes, we can do it. With Christ who gives us strength. Amen. Ito po ang programang We Can Do It, napapakinggan po sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Magpapaalam na po kami. Limited po ang time natin. Okay. Thank you, Te. Thank you so much. Thank you. And we'll see you again next week, mga kaibigan. God bless you. Take care. Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.